Ayan, Master Teachers, we are now sa ating Objective 8. Sa mga nanonood po or sa mga bago lang, tapos na po nating ipakita ang Objective 4, 2, 4, and 6. Ngayon po ay sa Objective 8 naman tayo. Ano ba ang hinahanap na MOV sa Objective 8 para sa bagong PMES ngayong 2024 to 2025? So, ito po ang hinahanap sa atin sa Objective 8. Isang MOV lang po kailangan, but tayo, nag-provide tayo dito ng more than one MOV para sa gayon ay may pagpipilian po kayo. So, ipakita natin ano bang hinahanap. Dapat sa Objective 8, magpakita tayo ng document wherein makikita doon that we assisted colleagues to design, adapt, and implement teaching strategies that are responsive to learners with disabilities, giftedness, and talents. So, dito po, dear teachers, baka po kayo magtatanong, paano kung wala naman kami mga estudyante with disabilities, giftedness, and talents? So, based from the orientation, ang binanggit po doon is maglalagay pa rin tayo ng what are the things that we will do if ever meron tayong mga learners na may disabilities or giftedness. So, tayo po ay naglagay dito. Yan. And then, kung meron talaga sa classroom ninyo, talagang mas dapat po ipakita. So, tayo dito, minutes ang pinakita natin, and then reflection notes. And then, performance monitoring and coaching form. So, ito po siya. Minutes of coaching and mentoring session para po ito sa teachers or ating mga profession teachers na may mga estudyante na may learning disability or learning with disabilities, and kung may giftedness, advanced or talented learners. So, as a master teacher, paano natin tutulungan yung ating mga mentees? So, ito po siya, yung coaching session. So, yan. Lagi na po nagsimula sa introduction. Then, alam po, lagay natin ang agenda. Then, yan po siya. Okay, pakibasa na lang po. Or i-pause yung video para mas matutukan yung content. So, of course, kapag may mga teachers tayo na may estudyanteng may mga ganito, of course, we have to emphasize or observe kasi minsan may mga magagandang practices din yung ating mga mentees. And at least collaboration na lang ang mangyayari. So, sa mga gifted or talented learners, hindi po yan pwede na basta mga easy lang na mga activities na ibibigay natin. Dapat yung mga medyo advanced, kaya ng ano ba mga strategies na pwede natin gamitin para mas ma-develop yung kanilang skills, yung mga project-based learning, yung mga independent research opportunities. Yun ang mga strategies dito na in-offer ko sa ating mga mentees. Then, doon naman sa mga learners with disabilities, share natin yung differentiated instruction, scaffolding, and use of assistive technologies and multisensory approaches. So, ito po, lasan yung ating mga during SNED trainings, maganda po na naka-attend tayo doon. So, i-share natin dito sa ating mentees. So, yan yung mga ginawa natin. What are the things that we have did? Nakalagay po dyan, paano tayo nag-assist? Okay. So, by means of mentoring session, and then we share the strategies. In-offer natin, pinaliwanag natin ang project-based learning, and then yung ating mga natutunan, paano i-address ang mga learners with disabilities. Nakalagay po dyan. Then, of course, sa minutes dito, nakalagay natin yung open forum. Ano ba yung nangyari? So, teachers or our mentees express appreciation. Yan. And then, yan, adjournment. Prepared by, syempre, tayo po as the master teacher. Okay, another MOV. Yung performance monitoring and coaching form. So, ito po siya. So, paki-pause na lang po. So, ito po yung format natin ng performance monitoring and coaching form. So, paki-pause na lang. Pinaliwanag na po natin yan sa mga naunang video. Another MOV is yung reflection notes. So, reflection notes as master teachers, paano tayo tumulong sa ating mga mentees. Ayan po. Paki-pause na lang itong video para mas makita ninyo. Yan, ibaba natin. Then, please pause. Ayan, prepared by master teacher. So, yan po yung content. Thank you po.